Itadaganan ninyo ang inyong sarili sa akin. Huwag kayong magbabaliwala. Pagsabihan at turuan ninyo ang inyong mga minamahal. Good morning mga kapatid. Hello. In the last of the last days, ginawa na ng Diyos na subukan ang lahat ng nananaan sa buong sanlibutan. At dito nga malalaman sa mga huling araw na to kung sino talaga yung nagtalaga ng kanilang sarili. Kasi meron siyang pangako eh. May ibinigay na pangako ang Diyos sa atin na He will be a great provider sa atin. Yung Philadelphia Church, yung Fellowshipping Church, yung iglesia nag-iibigan at nagmamahalan, kailanman hindi pababayaan ng Diyos yun. Siya'y nagmamalasakit ng dugo sa atin. Kaya itong mga huling araw na ito, nakakatiyak tayo na manatili ka lang. Sumampalataya ka, magpakatatag ka, hindi ka pababayaan ng Diyos forever and ever. I will never leave you till the end of time. At meron siyang pangako sa kanyang salita, natutuparin niya sa huling araw. Ito sinabi niya sa Philadelphia Church, sa Revelation 3:10-11. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Dahil sa tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan. He will always provide sa lahat ng bagay. Ang nakita kong greatest faith talaga dito mga kapatid, yung kay Abraham eh. Biruin mo, wala silang anak ni Sarah. Nung bigyan siya ng anak, isang anak si Isaac, tapos hiningi pa ng Diyos, sinubukan yung faith niya. Ialay niya sa altar yung anak niya, si Isaac. Kaisa-isa mong anak yun, ang tagal-tagal mong hiniling sa Diyos noon. Yun na yung pinakamahalaga sa iyo, pinaka sa buhay mo. Pero ano ginawa ni Abraham? Dininig niya yung tinig ng Diyos, iaalay niya si Isaac. Napakatinding pananampalataya noon, kaya ibinilang yung kanyang katuwiran eh. Na isang napakatinding pananampalataya. Kaya ama ng pananampalataya natin si Abraham. Ikaw ang lumagay sa pwesto ni Abraham. Hihingin sa iyo. Yung anak mo kaisa-isang anak mo na pinakamaligaya sa iyong buhay, pinaka-importante sa buhay mo, iaalay mo. Dahil sa pananalig ni Abraham sa Diyos, iaalay niya. Pero ano ang ginawa ng Diyos? The great provider. Nag-provide siya ng replacement, di ba? Nung papatayin na niya, iaalay niya sa Diyos, dumating yung angel of the Lord. What, Abraham? Nagpadala ang Panginoon ng i-replacement sa iyo. Kay Isaac, hindi mamamatay si Isaac. Nakapasa sa pagsubok si Abraham, kaya pinagpalaan lahat kay Abraham. Kaya mula sa binhi ni Abraham, si Jesus Christ, pagpapalain ng lahat. Yun din ang ginawa ng Ama, the greatest love of the Father. Inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang kinalulugdang anak sa Panginoong Hesus. Inialay niya. At pumayag naman ang Panginoong Hesus na ialay niya ang kanyang sarili. So ikaw, ano yung greatest na nasa iyo? Ano yung pinaka sa buhay mo na iaalay mo sa Diyos? Walang iba kundi ang kaluluwa mo. Ang buhay mo. May iba bang greatest? May iba bang mas mahalaga pa dyan sa buhay mo? Kaya hinihingi ng Diyos na ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay. Bakit? Yung katawan, yun yung buhay na kaluluwa the living soul. Kasi humulma sila eh. Nung lumikha sila ng tao, humulma sila sa alikabok ng lupa. To the image of God. Kung ano yung image ng Diyos, inihulma nila at hiningihan ng buhay. Hiningihan ng buhay ng Diyos ang hinulma nilang tao galing sa alikabok at naging buhay na kaluluwa. So yung katawan natin, part of the soul yan. Kaya hindi mo pwedeng ihiwala. Kaya pag inalay mo yung katawan mo, iniaalay mo na rin ang kaluluwa mo. Kaya sabi ng Bible sa Romans 12, ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay na kaaya-aya sa Diyos na siyang katampatang pagsamba. Hindi lang yung Sunday worship, katampatang pagsamba, reasonable service. At sabi ng John 12:26, ang reasonable service, pagsunod sa utos ng Panginoong Hesus, ay paglilingkod sa Diyos. Pagsamba. So sa sinusunod natin at tapat tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos bilang alagad ni Kristo,
The Lord will always provide. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi ito na yung panahon eh. Panahon na to na malalaman kung sino ang sa Diyos o hindi sa Diyos. Yung nasa Diyos, hindi ka pababayaan. Laging may replacement siya. Kung merong ma-i-infect ng matinding virus ng COVID-19 sa atin, magre-replace siya ng masama. Yun ang tatamaan ng COVID-19 ng matinding variants. Hindi ikaw. Kasi if He preserve it, He will preserve the faithful. Dahil tinupad mo ang salita ng iingatan naman kita, hindi magsisinungaling ang Diyos doon. Ang kailangan natin gawin, magtiwalang lubos na sumunod lang na sumunod. Pag tila susuway ka at kikilos ang dating pagkatao, fight a good fight of faith. Sabihin mo sa sarili mo, patay na yung dati kong pagkatao. Ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, pagsunod na lang sa Diyos. Sundin mo lahat ng dekreto, natapos ni Brother Manny ang kanyang landas eh. Katulad ni Pablo, I have finished my course. Ganon din si Brother Manny. He has finished his course. Natapos niya yung bukasyon binigay ng Diyos sa kanya. Kaya naihanda niya tayong lahat. Nabigyan tayo ng kapahayagan bilang mga alagad at ngayon nananatili tayo sa aral ng apostol at patuloy na mananatili. Lahat ng iniwang aral sa atin ng apostol, yun ang pinamumuhay natin. At ang huling-huling aral nga na ginaganap natin yung Acts 2:42 eh. Basahin natin yun ha. At sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol sa pagsasama-sama. Kaya Philadelphia Church, fellowshipping church, brotherly love, nagmamahalang iglesia na nagpe-fellowshipping. Hindi man nakakapunta rito physically, iba nating kapatid, nagpe-fellowship sila spiritually doon sa suma. Eh huwag lang sana sadyain. Huwag sadyain na comfort zone mo yan eh. Kunwari lang sumasamba ka, kapag meron kang access, sabi sa Proverbs 3:27, kung meron kang kapangyarihan sa iyong kamay na gawin ng isang bagay, gawin mo. Kasi pag yung matuwid na bagay na yan, sinasadya mo kasalanan. So hindi ka tatanggapin ng Diyos. Kailangan, taos-puso tayong sumusunod talaga sa kalooban ng Diyos na yung ginagawa mo galing sa iyong kalooban. Matapat kang naglilingkod sa Diyos na inaalay mo katawan mo. Kasi yung katawan, nandiyan lahat ng kasamaan eh. Tamad yan eh. Ubod ng tamad ng katawan. Porbahan nyo, pag gigising ng madaling araw, ayaw gumising. Pag ginigising mo, galit yan. Gusto ng katawan yan, puro sarap. Eh kapag nahihirapan ng katawan, kaya yung katawan ng Panginoong Hesus, napakatindi ng hirap na dinaanan. Eh si Pablo naman, napakatindi rin ng hirap na dinaanan bilang apostol. Kaya sabi niya, pinupunan ko sa aking katawan ang kakulangan ng hirap ni Kristo. Kasi yung katawan eh, kapag nasasaktan niyang katawan, ang hirap eh. Masalubsob ka nga lang ng maliit na salubsob, di ba? Inis na inis ka na, naghahanap ka ng tiyan para mabunot yun. Kasi kada kakikilos, tumatama yung sakit eh. Yun eh, salubsob pa lang. Eh yung corona tiri kaya, ang dami salubsob nun. Ilang salubsob yun? Eh yung kanyang latigo, na 30 na lumalatay sa likod niya, biyak-biyak yung likod ni Jesus Christ doon. Tapos pabubuhatin ka pa ng krus. Tapos tatadyakan ka, sasabunutan ka. Sinabunutan si Kristo. Yung balbas niya, yung buhok niya, bigote niya, bagbunod ka nga lang ng isang tutsyang mo sa ilong, nasasaktan ka na eh. Bunutan ka pa ng balbas at bigote, pati patilya, buhok. Tapos tadyakan ka, duran ka. Tapos ang tindi, pinako ka pa sa krus, tapos hubad-hubad pa. Bilad siya kahihiyan si Jesus Christ. Inilantad sa publiko. Hubad-hubad siya. Ganon inilantad si Jesus Christ. Hindi magawa ng mga Katolikong gumawa ng krus. Nangahubad-hubad, nilagyan nila ng tapalodo. Nahihiya sila eh. The truth is, bilad nga sa kahihiyan, sabi ng Bible eh. Ibibilad mo na naman sa... Talagang salbahe ginawa nila kay Jesus. Lahat ng pagkasama ginawa kay Kristo. Pero sagot ng Panginoong Jesus, patawarin mo po sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya ganun ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Na namatay ang Panginoong Jesus nang makasalanan pa tayo. Kaya mahalin natin ang mga makasalanan. Kasi, sabi ko nga eh, magsabi ka sa akin na isang tao may namatay na walang iiyak. Bakit? So baka nga sobra pa kung magmahal yung mga kriminal na yun kaysa sa atin eh. Sa kanyang asawa at anak, magulang at kapatid. Eh sa iba kaya? Sa kapwa preso niya kaya? So hindi doon nababatay eh. Nababatay yan sa pag-ibig sa Diyos. Gaano kalaki pag-ibig mo sa Diyos?
Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo lahat ng utos ng Panginoong Yesus. Iaalay mo ang katawan mo bilang handog na buhay. Kaya-ayat ka dugod-dugod sa Diyos. Gagampanan mo lahat ng kalooban ng Diyos at pararangalan ka ng Ama sa John 12:26. O ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, doon naman doon ang lingkod ko. Kung ang sino man tayo maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Kasi nasa Ama ang papaparangal eh. Pati yung pwesto natin sa langit, pati yung kwarto mo doon sa langit, ang Diyos ang nagdesisyon nyo kung saan ka pupwesto at saan ka uupo. Di ba natatandaan niyo yung son of Boanerges? Yung magkapatid na anak ng bulog. Kasi galit sila doon sa masama eh. Panginoon, pabaksakan na natin yan ng kidlat. Tapos yung kanyang nanay, ganun din. Panginoong Jesus, baka pagdating sa langit, ipwesto mo yung anak ko sa kanan mo, yung isa sa kaliwa. Yung magandang pwesto. Hindi mo nalalaman. Wala sa akin ang paglalagay ng pwesto sa langit. Yun ay nasa kamay ng Ama. Ang Ama ang magpaparangal. Kaya nga ang paglilingkod natin, pagsunod sa utos sa Panginoong Jesus. Kaya nga ang pagkakalikha sa atin, inihanda na tayo sa mabubuting gawa na ating lalakaran sa pasimula pa lang. Hindi ka na mag-iisip ng mabuting gawa. Nakasulat na yung mabuting gawa, susundin mo na lang. At yun ang mga kautusan ni Kristo. Excuse me. Kaya malalaman mo, kapag sumusunod ka sa Panginoong Jesus sinusunod mo yung utos ni Kristo. Iniibig mo siya. Yun ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa utos. So nalalaman mo rin kung suwail ka. Hindi ka sumusunod sa utos ng Panginoon. Kaya sabi niya, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, hindi naman kayo sumusunod sa utos ko. Pwede ba yun? Panginoon eh. Ang gusto nila, Diyos lang. Hindi Panginoon. Kasi pag Diyos lang, magliligtas ang Diyos eh. Ang gusto nila maligtas, pero ayaw nila Panginoon si Kristo. Kasi kapag Panginoon mo, susundin mo yung Panginoon mo. Ang gusto nila maligtas, di ba? Pag tinanggap nila ang Panginoon, ligtas na ako. Eh yung pagka-Panginoon niya, susunod ka ba? O gusto mo, ligtas ka lang? Paano ka ililigtas? Eh Diyos ko nga at Panginoon ko eh. Di ba yun na sinabi ni Doubting Thomas? Tamang praning si Thomas eh. Tamang duda. Hindi. Pag nakita ko yung saksak sa kanang tagiliran ng Panginoong Jesus at naidaidi ko yung kamay ko doon at saka ako maniniwala. To see is to believe. Ay di nung magpakita pa, Thomas, ipuin mo. Ano sabi niya? My God and my Lord. So yung mga duda, kapag na-realize mo na talagang tinanggap mo ang Panginoong Jesus, tanggapin mo my God and my Lord. Ang Panginoon ko at Diyos ko, wag lang Diyos. Tagapagligtas lang eh. Kaya nga papalitan yung Jesus Christ eh. Kasi pag nailigtas na tayong lahat, papalitan yung pangalan, salvation name yun eh. There is no name given under heaven that we should be saved only in the name of Jesus Christ. Eh pagdating sa eternity, ligtas ng lahat eh. Papalitan na yung pangalan ng Panginoong Jesus. Ang Ama hindi magbabago, forever ang pangalan ng Ama, Ama. Hindi pwedeng baguhin ng Ama, Ama. Kaya pagdating sa langit, mayroong matanda doon eh, yung Ama. Ama nating lahat. Meron tayong kuya. May edad sa atin na 3 taon. Kasi 33 years old siya nang natapos ang ministeryo eh. 3 years and a half siya nag-ministry. 30 years siya nagsimula. Kaya nasa prime of life pagdating sa langit, kahit nga pitos ka pa lang, may buhay ka na, ligtas ka na. Pagdating mo sa langit, nasa prime age ka. 30 years old, lahat tayo doon, nasa prime age. Nasa kaganapan ng edad. Kumbaga sa pagkagwapo, napakagwapo mo. O sa maganda, napakaganda mo. Yun ang age na yun. Doon tayo sa langit. At ang ina natin, ang inang Jerusalem, the New Jerusalem. May nanay din tayo dun eh. Parang inahin yun, nandun tayo sa loob ng New Jerusalem, napapadiran yun ng 12 patong ng pader. Yung suot ni Lucifer, yun ang mga inilagay na pader doon. Noong nasa Garden of Eden pa si Lucifer, nung mabuti pa siya, nadadamitan siya noon. Ganon din yung pader doon sa langit na pupuntahan natin. At saka yung 12 pearls, made of pearls na gate, naka-open yun day and night. So doon tayo pupunta, titira tayo doon, may sarili tayong bahay doon. Hindi natin alam yun. Kung saan ka po, ako nga, sabi ko, kahit ako doon sa Ropor eh.
Kahit sa tabi ko ng CR, basta nasa langit ako. Hindi ko kailangan ng Rowan ako. Tinanong na nga ako kung kung validik, hindi. Salutator. Ang hirap nung, lagi nila ako ibinoboto presidente. Huwag niyo ko iboto, ayoko ng responsibilidad. Tapos ngayon ako binigyan, yung ayaw ko, yun ang binigay sa akin. Sarili ko nga, hindi ko maayos eh. Tapos aayusin ko pa kayo. Pero sa awa ng Diyos, naayos naman ang sarili ko, naaayos din naman ang iglesia. Sumusunod kayo sa Panginoon natin. Ang Diyos natin at ang tagapagligtas natin ng Panginoon. Ang pastor natin, si Jesus Christ. Kaya ang may tanong na, sino yung first love? Si Luz ba yun? Si Janet. Ba't sino ba first love mo? Si Elmo ba? Tao, paano kayo ililigtas nun? Pastor mo ba si Elmo? Hindi. Ang great shepherd si Jesus Christ ang tagapagligtas. So ang first love mo si Jesus Christ. Nasa isang umbrella tayo ng LCJ. Inilipat ka lang. Kasi napakapalad nyo. Napakapalad nyo, kaya magpakabanal kayo. Yung chance na binigay sa inyo, binigay mo inalis ka doon dahil yung pala mamamatay, ngayon lang natin nalaman. O, di ba? Tapos, hindi ka pa magpapakatino? Hindi ka magpapakabanal-banal? Isang beses lang ang chance. Walang second chance. Walang second love. One chance of a lifetime. Isa lang ang buhay. Pag hindi ka nakalusot, hindi ka lusot. Pero isang beses din binibigay yung faith kasi genuine yun eh. Forever and ever yung faith na yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayo nabigyan ng tunay na faith, kailanman hindi kayo tatalikod. Kailanman mananatili ka no matter what happen. Kahit tutukan ka ng basuka sa ulo, o tutukan ka ng kanyon sa mukha, hindi ka pa rin bibitaw. Kasi alam mo yung truth. Bakit nagpakain sa leon yung mga Kristiyano noong araw? Bakit pumayag na sunugin? Nung araw, nung panahon ni Nero, napakasamang emperador. Yun yung time mo na nagra-rise ang Kristyanismo, siya yung emperador, inuubos niya ang lahat ng Kristiyano nung araw. Sinusunog sa mga lugar-lugar kasi ang ginagawa ng mga Romano nung araw, pag may nakaka-capture ng mga sundalo, alam nyo ginagawa, nakahilera doon sa Appian Way, sa krus, nasa krus lahat yun, hanggang sa mamatay sila doon na nakapako. Ang ginagawa naman nila sa mga Kristiyano nung araw, buod siya nakapako na sinusunog pa ng buhay. Tapos pagdating ng hapon, meron silang show sa Coliseum, sa mga gladiator. Ipapapatay nila sa gladiator yun, o kaya ipapakain sa leon, sa tigre. Panoorin yun ng mga tao. Tuwa-tuwa ang mga tao nakakakita ng pinapatay, sinusunog. Ganon kabrutal ang mga tao nung araw. Kasi wala namang sinihan nun eh. Wala namang mga pelikula nung araw. So ang kasiyahan nun, para maging sikat na sikat ang emperor, magustuhan ng tao, gagawa sila ng palabas sa Coliseum. Kaya kung kilala niyo si Emperor Commodus, nag-gladiator yun eh. Kasi gusto niya ma-earn ng trust at tiwala ng taong bayan eh. Nag-gladiator siya, pero emperador siya, emperor. Pero kung mapatay ka doon, tuso naman to si Commodus. Ang ginawa niya, para hindi siya mapatay, pinapapalitan na yung espadang kalaban. Di ba kalaban kita? Ako si Commodus. Yung espada mo hindi makakapatay. Kahit makataga yun, tatalbog lang sa ang purol-purol. Biruin mo, ang purol-purol, paano makakapatay yun? Kaya lahat ng mga kalaban niya patay. Ganon, katuso yun. Na-earn nila yung trust. Si Constantine the Great naman, para ma-earn ng trust, sabi may nakita siyang vision. Chiro. Kristyanismo daw, may cross, sign of the cross. Pag lalabas sila ng gera, may sign of the cross. Di nakuha niya ngayon ng Kristyanismo, napaniwala. Pero yun, Catholic eh. Hindi yun ang Kristyanismo. Pero na-preserve pa rin nun. Pero nung mamatay na si Constantine, nung medyo na-save ng konti Kristiyano nung araw. Kasi siyempre, if you cannot beat them, join them eh. Nung lumabas na itong si Nero, ubod na sama nito. Pinapatay nga nito nanay niya. Inasawa mga kapatid niya. Napakasama nitong si Nero. Tapos inuubos niya ang lahat ng mga Kristiyano noong araw. Ewan ko kung totoo itong nabasa ko sa history. Si John the Beloved daw, pinatayan, hindi napatay. Pinatay siya, hindi siya napatay. Ang ginawa nila, in-exile sa island of Patmos. Kaya doon na isulat ni John the Beloved, yung Revelation. Yung mga epistle niya. Ewan natin, history ito eh. Hindi ko naman nabasa sa Bible. Ang sinasabi daw doon, pinapatay ito, hindi mapatay-patay eh.
Ang ginawa, in-exile na lang. In-exile, parang si Useri siya, in-exile na lang doon sa dapitan. Kasi hindi pwedeng patayin din si Useri siya. Ginalago ng mga hari at reyna noong araw sa mga Inglaterra. Sikat ito sa Germany. So makakaroon ng faction kung in-exile na lang doon. Ewan natin yung ibang naglalabasan sa internet kung totoo yun o hindi. Wala tayong alam doon. Ang importante mga kapatid, the Lord will provide. Tandaan niyo yan. Sumunod lang tayo ng sumunod, the Lord will always provide. Basahin natin ng Ephesians 3:20. Ngayon, sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Nagbibigay daw ang Diyos ng sagana. Kaya sabi niya doon sa Psalm, ibuka mo yung bibig, paluangin mo at pupunuin ko. Have that faith, big faith. As big, and I will give you big. Ibuka mo, bunganga mo. Pupunuin ko yan, isasatisfy ko. Sabi, ang gusto ng Diyos ganun lubos ang pananampalataya. Kasi great provider nga siya. Hindi ka kailangang mag-worry sa buhay mo. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Tunay na nagmamalasakit siya. Kita mo, ganun na lang ang awa niya kay Job. Kaya dinoble na yung pagpapala kay Job Biruin mo si Job na napakamatuwid na tao. Matulungin sa mga mahihirap, nangangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos hiniling ng demonyo, bumayag ang Diyos. Siyempre, bumayag ang Diyos, kailangan makapagtiis ng todo siya. Binigyan naman niya ng mahabang pagtitiis si Job. Pero awang-awa ang Diyos doon. Sabi sa James 5:11, na awang-awa siya Narito, tinawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita na pinangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon kay Job. Kaya ang ginawa naman niya, yung mga kaibigan niya, kunwaring kaibigan, sinisisi siya Kaya ka nagkaganyan kasi may kasalanan ka. Wala naman silang alam Di yung ginawa ng Diyos sa kanila, pinarusahan sila, mag-offering kayo. Kaya sa bandang huli, nag-offering ng isang putol na ginto. Tsaka mga singsing kay Job Yung lahat ng properties ni Job, yung naubos yung mga 5,000 baka, tupa, kambing, lahat-lahat. Pinalitan ng Diyos yung dinobol. At nagkaroon din siya ng anak na 10 din. Double din kasi hindi naman nawawala kaluluwa. Double din yun. Yung una, tsaka yung sumunod na 10. O hindi double din yun. Dinobble yung portion Nag-offering sa kanya mga tao. Pinag-offering ng Panginoon. Kaya mga kapatid, basa ulit tayo ng ibang talata na ang Diyos ay napakabuti sa atin. At gumagawa siya ng replacement. Pinapalitan niya. Kung mamamatay ka ngayon, papalitan ng mamamatay na masama. Sabi sa Proverbs 11:8. Huwag ka namang maging mayabang na, hindi naman ako mamamatay. Do not tempt the Lord your God, kung mamatay ka. Pupwesto ko dito, hindi baka mamamatay, liligtas. Di ba yun ang ginawa ni Satanas kay Jesus? Tumanong ka. Hindi ka naman mamamatay, di ba? Sabi sasaluhin ka ng anghel Ni sakong mo nga, hindi magugurlisan. Tanong na, do not tempt the Lord your God. Hindi ko mo may protection ng Diyos sa atin, itetempt mo na ang Diyos, i-compromise mo. Naku, meron akong ginawang ganyan na hindi ko na uulitin ng araw. Nung maisip ko yun, sising-sisi ko sa ginawa ko. Alam niyo yung Vargas Bridge, traffic yan Angkas ko pa noon si Baby, si Jan at saka si Peter palang anak ko. Ikaw mo traffic, ang tagal-tagal. Ang ginawa ko, lumipat ako sa left side. Ikaw mo wala kang dadaanan, hindi gumagalaw talaga, traffic jam Alam nyo, ginawa ko, inakyat ko sa motor sa gutter yun, pinasakay ko yung magpamilya ko. Tsaka ako dumiretso dun sa gutter ako naman, ang liit lang, halos ganyan lang dito. Konting mali mo lang, mga sasalubong, puro mga jeep yun na doon. So kung kami babalabag, patay kami lahat. Nung matapos yun, alam nyo, sising-sisi ko. Sabi ng Panginoon ko, ayan na naman, na-compromise na naman tayo dito. Mga angel, ayusin niyo, na-compromise na naman tayo dito. Si Mr. Compromiso. Madalas ko i-compromise ang Diyos Na, hindi, ang lakas ng loob ko lagi
Pero pagkatapos nun, maisip ko, sabi ko, ang tanga ko talaga, paano kung hindi ako pinaproteksyon ng Diyos doon? Eh buti naman, talaga nagpo-provide ng Diyos sa akin. Kahit ang mukha ko matigas, kahit kung ano pinagkagagawa ko, sinusuportahan pa rin ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Kahit sa iglesia, alam niyo ako laging sinisisi sa LCD Ministry. Pero last man standing pa rin, nakatayo pa rin tayo hanggang ngayon. Kasi ang ipinaglalaban ko lang naman, word of God, wala namang iba eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko palulusutin ng false teaching ng LCJ. Pag may false teacher sa LCJ, ako babangga. Hindi ako papayag na masingitan ng false teaching ng iglesia. Kaya nga si Brother Manny, tinagurian ako noon eh. Kasi marami nagsasabi lang, rebelde daw ako. Nakikita nila, lumalaban ako sa pamunuan kapag mali ang turo. Sabi ni Brother Manny, oh, rebelde yan sila, sa maling aral. Pag mali aral mo, kalaban mo yan. Kaya sabi niya, rebelde yan sa maling aral. Kasi nakita rin ni Brother Manny kung paano ginagawa. Kaya lang, minsan nawawalan ako ng respeto sa otoridad eh. Kagaya kay Pastor Phil. Pinagalitan ko yun sa harap ng iglesia. Tinitigan ako ni Brother Manny. Para ako nauupos na kandila, tumahimik ako. Hiyang-hiya ako, tinitigan lang ako nun. Na-realize ko, sabi ko, ano itong ginawa ako? Pastor ko, pinagalitan ko. Kasi ano sila, hindi nag-worship ng second Sunday. At sabi ni Pastor Phil, hindi kami nag-worship dahil gusto ng iglesia. Sabi ko, sandali, Pastor Phil, may tatanong ako sa'yo, ano ka ba sa iglesia? Pastor. O ba't sinusunod mo yung member mo? Pastor ka pala. Dapat ikaw ba sundin? Ano ba kalooban ng Diyos sa second Sunday? Mag-worship din. O ba't di kayo nag-worship? Anong klase kang pastor? Naku, talagang pinaipahiya ako ng to. Ako na mahiyang-hiya. Natitigan lang ako ni Brother Manny para ako nauupos na kandila. Kasi pag may error na gano'n, hindi ako makatiis eh. Na hindi ituwid eh. Nawawalan ka ng respeto. You have to respect authorities. Kahit ba mali yan, authority yan eh. Tignan mo si David. Isang error din ni David, napagalitan siya ng Diyos. Kasi pinapatay ni Saul si David eh. Fugitive eh. Inggit kasi si Saul kay David. Ang daming naniniwala kay David, sa kanya wala eh. Pag nakakapatay si David, 10,000 siya 1,000. O yun, pinapatay niya si David. Hinahanting niya, kasama na yung si Abner, yung 5-star general niya. Eh napunta sa kuweba sila natulog. Nagkaroon ng chance si Joab, si David, nadapitan si Saul. Pinutulan lang ng laylayan ng damit. Tapos ipinagyabang niya kinabukasan, nakikita mo ba ito, Saul? Laylayan ng damit ito. Hindi kita pinatay. Kayang-kaya kitang patayin. Eh di nung gabi, napagalitan siya ng Diyos. Wala kang respeto sa otoridad. Kahit ba masama si Saul, hinirang kong hari yan eh. Hindi mo dapat labas tanganan. Natuto si David. Excuse me. Sa mga pagkakamali niya na walang respect sa authority, natutunan ko rin yun. Kaya natuto ko mag-respect ng authority. Kasi makikita mo kasi nakakabuisit yung pinuno mo. Walang kakwenta-kwenta eh. Nakakatabad sumunod. Biruin mo nung araw ha, binibida pa sa akin yan. Si Brother Fred, napakabuti din nun eh. Nag-iigap po yun, ang binibigyan niya ng igap po, nagmamadyong eh. May puhunan na. Sabi ko, grabe, ano ganun? Oo, ganun yun. Sabi ko, grabe. Pero naituwid ako ng Diyos doon. Kailangan tanggapin mo. Kaya ano ko nun eh. Na kumbaga sa nangunsyensya rin ako. Kahit ganun yun, man of God yun, hinirang ng Diyos yun eh. Parang si David, nung matutunan din ng David, buo na pagpapasakot niya sa otoridad. Kaya meron pang ang ginawa kay David. Kilala niyo si Semei. Binabato siya nung yung mga parang tiningkal, yung buong bato na lupa, binabato siya. Sabi ni Joab, binabato ka Haring David, papatayin ko yan. Wag. Baka may message sa akin ng Lord dyan. Huwag mong galawin, natuto na siya. Kaya ako binabato niyan, merong message si Lord. Huwag niyong patayin. O natuto na siya. Kahit si Absalom, nung grabe ginagawa sa kanya, anak pa niya yun. Grabing rebellion ang ginawa ni Absalom. Kinuha yung mga asawa, dinidisplay pa, nagsesek sa taong bayan. At ipinikwento pa si David na walang kwentang hari. Sinira, anak pa yung sumira sa ama. Ano sabi ni David? Huwag niyong papatayin si Absalom ha. Mahal na mahal pa rin niya kahit gano'n. Natuto na siya eh. Pero kung ang Diyos, nagawa na masama si Absalom, hindi niya dininig si David. Hinatulan pa rin ng Diyos si Absalom na mamatay. Sumabit doon sa puno, sa sanga.
O tinira siya ni Joab. Ibinalita, patay na. So, kaya mahal na mahal ng Diyos si David eh. Kasi si David, sa maraming pagkakamali at pagkukulang, nagsisi talaga. Yun ang gusto ng Diyos eh. Yung nagsisisi ka. Tingnan mo si Magdalena. Biruin mo, asawa ka ng buong barangay. Buong barangay nga. Lahat ng taga Magdalene, kilala siya. Kung sino-sino mga customer niya. Pero bakit siya pa una nakakita sa Panginoon? Bakit mahal na mahal siya ng Panginoon? Kasi grabe yung pagsisisi niya. Yung pagtanggap niya sa kasalanan, nagbago si Magdalena. Ang hindi lang nagbago, si Judas Iscariote. Silus. Ano to? Member to ng teroristang Silus. Sialot. Kaya gusto niya din talaga pagbabago sa pagkaalipin ng kolonya ng Romano ang Israel. Pero ang paraan nila, terrorism. Tinawag din siyang apostol, kahit terorista siya. Tinawag siya. Kasi halos lahat, yung si Levi, di ba tax collector yan. Pag tax collector ka, masama ka na. Ang tingin nila ng tax collector, masama, graft and corruptor yan. Sa gobyerno yan eh. Ito naman si Judas, Sialots to, member to ng terrorist group. Kaso talagang siya yung nagdesisyon na piliin niya yung sarili niya na siya yung magkakaroon kay Kristo. Para si Lucifer, pinili niya maging si Satanas eh. Hindi naman siya ginawa ng Diyos na si Satanas, si Lucifer siya nung gawin eh. Ganon din si Judas Iscariote, hindi naman siya piniling betrayer eh. Apostol nga eh. Pinili eh. Kasi kung ano yung pinili mo, yun ang mangyayari sa'yo. You are what you think eh. Kaya ano pipiliin mo? Yung buhay na walang hanggan ba? Na misa ka lang mabubuhay, na magpapakahirap ka talaga. Konting hindi naman mahirap eh. Tingnan nyo, mahirap ba? Hindi ako nahihirapan eh. Hindi naman mahirap, di ba? Nagiging mahirap kapag ayaw mo sumunod. Pero pag gusto mo sumunod, sarap nga eh. Di ba? Pag na-embrace mo na yung faith, naintindihan mo na, hindi ka na kayang bilhin ng kahit sino. Hindi ka na pwedeng opera ng kahit anong kayamanan. Alam mo na eh, yung truth eh. And the truth have set you free. Alagad ka ng Panginoong Jesus, and He will never leave us, mga kapatid. Bibigyan niya tayo ng provision. God is a great provider. Yun ang tandaan niyo, mga kapatid. Amen. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na kayo ay makasamba. Kasama ninyo ang sangkalangitan sa inyong pagsamba. Lumayo na kayo sa anumang kasalanan. Kung ako'y nasa sa inyo, magiging matagumpay kayo sa lahat ng pagsubok. Manalig lamang kayo at sumunod sa aking salita. Ako'y lagi nakaagapay sa inyo. Lagi panatilihin niyo lamang ang aking pag-ibig. Si Julie. Tawagin mo pangalan para alam niya na siya. Julie, ikaw na. Nana, huwag kayong bagot. Dahil nagaragal ko ng mga pagpapagpag kayo, dahil yung pananampalataya. Good morning mga kapatid. Nakompleto uli ang ministry ng prophecy. Nagampanan na naman ang tungkulin ng Office of the Prophets. At ngayon naman,
ang mensahe ng Panginoon sa atin. Ang target natin sa ating buhay, yung kunin tayo ng Diyos mailigtas tayo, ma-rapture. Ngayon, may sample sa Bible kung paano na-rapture. Kilala natin si Enoch, di ba? He walked with God. Si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos at kinuha siya ng Diyos. So, meron sample. Meron tayong makikita sample para ma-rapture tayo. Gayahin natin yung ginawa ni Enoch. Walk with God. Ano ba yung walking with God? Lalakad tayong kasama ng Diyos. So, meron daan Pag naglalakad ka, may dadaanan ka. So, para kunin tayo ng Diyos, dadaan ka dun sa papunta sa Ama. At iisa lang naman ang daan, ang Panginoong Hesus. So, sino pa? Sino pa yung sample na kinuha ng Diyos? Si Elijah. Paano naman kinuha si Elijah? Marubdob ang pagnanasa ni Elijah manalangin sa Diyos. Kasi persecuted si Elijah Pinapatay siya Fugitive siya humingi siya ng tulong sa Diyos. Kinuha siya ng Diyos, iniligtas siya. So kung meron man darating na kabagabagan dito sa mundo, o yung 7 years Great Tribulation, ay manalangin tayo lagi, katulad naman ni Elijah, at lumakad naman tayo kasama ng Diyos, katulad ni Enoch, kukunin tayo ng Diyos. Basahin natin yung tungkol kay Enoch. Nakasulat yan sa Genesis 5:22-24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos na maipanganak si Matuselang na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at babae, at ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang best example ng paglakad sa Ama. Lahat ng sinabi ng Ama, ginawa ng Panginoong Hesus. Walang salita ang Ama na hindi niya ginawa. So, ganoon din ang mga apostol. Sumunod din ang mga apostol sa aral ng Panginoong Hesus. At ganoon din ang ginagawa natin ngayon na gumawa ng pag-aalagad ang mga apostol. Na maging alagad tayo ng Panginoong Hesus. Follower tayo, mga disciples, walking with God. So, sabi ng Panginoon doon, gagawin tayong mga alagad ng Diyos at turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos. So, ibig sabihin, yung walking with God, lahat ng utos, kailangan banal ka, matuwid mong gagampanin. Yun ang ginawa sa Luke. Basahin natin yung Luke kung paano naging ganap ang pagsunod. Yung pagiging perfect na pagsunod. Luke 1:6. At sila'y kapwa batuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. So walang kapintasan na sinusunod ang lahat ng mga utos. Yung James 3:2 naman sinasabi, tayo naging ganap sapagkat wala tayong kinatisurang salita ng Diyos. Work out your own salvation with fear and trembling. Talagang kinakailangan lahat ng kautusan ng Panginoong Hesus, susundin natin. Sa bawat sitwasyon ng buhay, mayroong ipadadaan sa iyo. Ang salita ng Diyos. So, dadaanan mo ba yun? Pag dinadaanan natin lahat ng mga sitwasyon ng buhay, si Kristo ang dinadaanan, nakasumpong tayo ng espiritu at buhay. Sabi, ang salita ng Diyos sa espiritu at buhay. Sa laman, walang pakinabang. So, yung pamumuhay sa laman o datihang pagkatao, walang pakinabang dun. Binigyan tayo ng isang bagong buhay, isang bagong pagkatao, na yung bagong buhay na yun, na anak ng Diyos, dadaan lang yun sa salita ng Diyos. At kapag tayo dumadaan sa salita ng Diyos, hindi tayo pababayaan kailanman ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy 31:6. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot. Di man mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. At tinawag ni Moses si Joshua at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang.
Sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibinigay sa kanila at yung ipamamana sa kanila. So sa pamumuno ni Joshua, nakapasok sila sa promised land. So sa pamumuno ng mga apostol, at humirang ang mga apostol, ng mga pastor, mga bishop, yun ang nagpatuloy ng papunta sa promised land. So nandun na ngayon tayo sa panahon ng mga bishop na, si Joshua na. Ang kakatulungin ng Diyos makapasok sa promised land. So makakapasok tayo sa promised land o sa langit kung lalakad tayong kasama ng Diyos. Kaya ang tinuturo ng Diyos lagi sa atin, Word of God lang. Kaya napakaraming problema sa buhay, napakaraming kadalamatian na dadaanan natin, napakaraming pagsubok, isa lang naman ang gagawin mo, walk with God. Katulad ng ginawa ni Elizabeth, saka ni Sakaraya. Sila'y walang kapintasan na sinundan lahat ng kautusan ng Panginoon. So, ganun din ang pagiging alagad eh. Kaya sabi, gawin nyo silang alagad na sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. So, ang motibo natin, sundin lahat. Kaya minsan, hindi naman natin nasusunod lahat, binibilang pa rin tayong perfect ng Diyos kasi gusto mo sundin lahat. Yun ang kaganapan ng perfection eh. Gusto mo talagang sundin lahat, kaya lang minsan hindi natin nasusunod eh. Meron tayong hindi nasusunod. Okay sa Panginoon yun. Ibinibilang pa rin tayong banal, matuwid at perfect ng Diyos. Katulad ni Noah, sabi sa Genesis 6. Genesis 6:9. Ito ang mga lahi ni Noah. Si Noah ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noah ay lumalakad na kasama ng Diyos. So nagiging sakdal ka perfect pag lumalakad na kasama ng Diyos. So ang paglakad natin kasama ng Diyos sa daan, papunta sa Ama, si Jesus Christ. Yun yung sinasabi sa James 3:2. Sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay natitisod. Kung sino may hindi natitisod sa salita, isang taong sakdal lang gayon. So walang kapintasan, perfect. Pag hindi ka natitisod sa salita, na talagang gusto mo maging alagad ng Panginoong Hesus, lahat ng utos ng Panginoong Hesus, sinusunod mo. You are working out your salvation with fear and trembling. Nagwo-workout ka talaga. Talagang sinusunod mo lahat. Kaso nga minsan hindi nasusunod, kaya binibilang ng Diyos, nasakdal pa rin tayo. Ay hindi natitisod sa salita, isang taong sakdal lang gayon, may kaya rin naman magpagtigil ng buong katawan. So, nakukontrol natin ang laman. Sabi sa 1 Peter 4, kung paano si Kristo ay nagbata sa laman, magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil sa kasalanan. So, mapapatigil lang ang dating pagkatao kung mananampalataya ka. Labanan nito, isuppress itong lumang pagkatao. Isuppress mo yung lumang pagkatao, hayaan mo lumabas ang bagong pagkatao. Mabuhay tayo sa life resurrected Christ. Na ang pipiliin lang natin, walking with God. Nagkaroon ng sample si Enoch at si Elijah. So, si Elijah naman, marugdog na hinahanap ang Diyos. Marugdog siyang nananalangin sa Diyos. Hinihintay niya tinig ng Diyos. Meron dumating ang hangin, bagyo, lumindol, wala ang tinig ng Diyos. Pero still small voice ang narinig niya, ang tinig ng Espiritu Santo. So ganun tayo eh. Naririnig natin ang tinig ng Espiritu Santo kasi nananahan sa atin. At tayo nagagabayan ng Espiritu Santo pagka tayo mga anak ng Diyos, kaya tayo nakakalakad sa kabanalan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo nagpapabanal. Hindi sa pamamagitan natin. Ako nga, ito'y grasya ng Diyos. Na kaya natin nagagawa ang lahat ng kalooban ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo nananahan sa atin ang gumagabay at nagtuturo sa atin at nagbibigay ng pagnanasang paggawa. Kaya napakahalaga ng role ng Holy Spirit sa huling araw. Kaya ang kaluluwa ng Iglesia ay ang Holy Spirit. Ang kaluluwa ng Ama at ang Panginoong Hesus ang Holy Spirit. Sapagkat ito lang ang paraan para makasunod tayo. Kapag walang Espiritu Santo, hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng utos ng Panginoong Hesus, hindi natin masusunod pagkat ang Espiritu Santo gumagawa sa atin. At binigyan tayo ng anointing ng Holy Spirit. Sabi sa 1 John 2:7.
at tungkol sa inyo. Ang pagkapait na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng Kanyang pait tungkol sa lahat ng mga bagay. At siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuturuan ito, sa gayon kayo'y nananahan sa Kanya. So we are walking with God because of the Holy Spirit na ibinigay. At ang ginawa naman ng Holy Spirit, binigyan tayo ng lahat ng kaloob. Hindi naman tayo nagkukulang ng anumang kaloob, yung nagsisipaghintay sa pagdating ng Panginoon Jesus. Kasi wala naman tayong ibang hinihintay kundi ang pagbaba ng Panginoong Jesus eh. Wala namang iba eh. Kaya nagtitiyaga tayo, nagtitiis tayo. Hindi tayo maayon sa takbo ng sanlibutan. Humihiwalay tayo sa sistema ng sanlibutan. Bakit? Gusto natin ma-rapture eh. Kaya lumalakad tayo sa daan, at ang daan na yan, patungo sa Ama eh. Wala na bang ibang daan eh. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na maliligtas kundi ang pangalang Panginoong Hesus lang. Kaya kapag tayo na-rapture na sa langit at magkakaroon na ng rewarding, gagawa na ng bagong langit at bagong lupa, papalitan na rin yung pangalan. At papalitan na rin yung pangalan natin. Magpapalitan, kasi bago ng langit, bago ng lupa, kaya lang ngayon, kailangan maging bagong nilalang ka. So yun ang kinakailangan pakikipagdigmaan natin, maging bagong nilalang. Yun ang pakikipagbaka ng pananampalataya. Sabi sa 1 Timothy 4:7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. We have to keep the faith. Kailangan ingatan mo yung pananampalataya, at ang pananampalataya yan, hindi na ikaw ang nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. At ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon sa laman, lumalakad ka na lang kasama ng Diyos. Salita ng Diyos lang ang batayan ng buhay. Kaya kung masasanay tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin, nagsasanay ka sa kabanalan. So nasasanay tayo sa kabanalan, nasasanay tayong dumaan sa daan, na konti lang ang nakakasumpong nun. Makitid yung daan na yun, makipot ang pintuan, konti lang talaga. Tunay na anak ng Diyos lang. Kaya nga yung New Jerusalem, maliit lang yun eh. Kinumpute ko yun eh. 1,500 miles ang layo, 1,500 miles ang lapad, pati taas. Kasi laki lang ng United States yun. Konti lang yun, ang populasyon ng United States. Halos, 1 billion yung portion na yun eh. So 1 billion lang ba ang mga maliligtas? Hindi natin alam. Tinignan ko lang yun doon sa area. Iba naman yun eh. Kasi yung lahat ng maliligtas nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi nahahatulan eh. Ang sino man na kay Kristo Jesus na hindi lumalakad sa laman. Lumalakad sa Espiritu. Ang ibig sabihin, salita ng Diyos ang nilalakaran mo. You are walking with God. Wala kang ibang purpose ng buhay kung hindi maligtas ang kaluluwa. Wala namang iba eh. Kasi minsan lang ang buhay eh. Hindi naman uulitin. Wala naman second chance. Wala second life. Yung second life mo is either condemn ka or eternal eh. Eternal condemnation or eternal life eh. Yun yung second life mo na. Isa lang ang buhay. So isa lang ang pag-asa. Isa lang ang pananampalataya. One chance of a lifetime. Kung ikaw marunong, papayag ka ba ma-miss mo to? Kaya sana sabi ko sa inyo, kung kayo tunay na sumasampalataya, hindi nyo mamimiss to. Magpapakahirap ka, handa kang magsakripisyo, handa kang magtiis. Hindi ka titigil ng pananampalataya. Ang sino mang sumasampalataya ay maliligtas. Walang pagtigil to, walang pag-urong, no retreat, no surrender. Kaya hindi ka kalulugdan ng Diyos, sabi sa Hebrews 10. Basahin natin yun ha. Umpisahan natin sa 35 hanggang 39. Huwag nga inyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito'y darating at hindi magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa.
So moving on to perfection tayo. Hindi tayo babalik doon sa Egypto. Na yun ang ginawa ng maraming Israelita nung araw. Kasi nung paglabas pa lang sa Egypt magwo-worship pa lang sa Mount of Sinai, hinihingi na yung pagpapala O Moises, asan yung flowing of milk and honey? Wala naman Tapos mamamatay pa tayo dito no? Kaya binuksan ng Diyos yung Red Sea. Pinakita ng Diyos, mahal sila ng Diyos, iniligtas sila. So nakapunta sila sa Mount of Sinai, nakasamba sila. Dahil sa sobrang tigas ng ulo ng mga ito, yung 40 days sana na ilalakad lang nila, naging 40 years sa wilderness. Sabi ng Diyos kayo yung magwawander sa wilderness. Sabi ng mga scholar daw, 7 days lang daw, dapat nandun na talaga sa promised land Pero inabot pa ng 40 years dahil nga sa sobrang tigas ng ulo. At yung mga ibang nandun, gustong bumalik ng Egypt. Sawan-sawa sila sa mana o sa mana. Ano ba ang pronunciation? Mana o mana? Sawan-sawa sila sa salita ng Diyos kay Kristo. Ang gusto nila yung pagkain sa Egypt. Humingi pa sila ng karne. Di grabe ng Diyos, sige karne. Pinadala sila ng pugo, hindi nagkasakit sila. Hindi sila makontento sa Word of God. Kasi Word of God ang kailangan papunta sa promised land sa sobrang tigas ng ulo, marami sa kanila namatay, natulong ng ahas. Maraming nagsibalik, hindi na sumama. Sa wilderness, pag naiwan ka, paano ka makakasunod kung wala kang radar? Ang magiging radar mo, mga bituin, araw. Wala kang radar, yun ang maanong. Alam mo ba kung saan tutungo? Kasi gumagaway ba yan dito sa haliging apoy Tsaka haliging ulap Pag tumigil yung haliging ulap, tigil sila sa paglakad. Kasi kasama nilang lumalakad ng Diyos. They are walking with God. At ang paglakad ng Diyos ng panahon na yon, maglalagay siya ng ipo-ipong apoy. Parang Meralco, may apoy sila sa gabi. Pagkatapos naman, pasasambahin sila, haliging ulap naman. Nandun yung Shekinah glory. Kung kailan gusto ng Diyos yun, ang Diyos ang masusunod. We are to walk with God lang. At ang susundin natin, Word of God lang. Yun ang hindi ginawa ng Israel nung araw. Kaya sila nangalat Ngayon, kukunin sila uli ng Diyos, ibabalik uli sila, pero dadaan na sila sa tribulation. Mga tribulation saints ang mangyayari sa kanila. Hindi katulad ng Gentiles, mayroong kahustuhan bilang na pinupuno ang mga Hentil. At yan ngayon ang ginagawang prayer ng iglesia sa huling araw. Ang mga iglesia ng huling araw ngayon, nagpe-pray na sa lahat ng mga anak ng Diyos para makumpleto na yung hustong bilang. Kasi may kahustuhan bilang, sabi sa Romans 11 Romans 11:25. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na hindi nyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y magmarunong sa inyong sariling haka na ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel. Sa sobrang tigas ng ulo ng Israel, inilipat ng Diyos sa Hentil. Hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Hentil. So yun ngayon ang ginagawa ng Diyos ngayon, yung kapunuan ng mga Hentil. Salamat, napabilang na tayo. Ngayon, siguraduhin mo naman na hindi mabubura pangalan mo sa aklat ng buhay. Huwag kang bumalik sa Egypt. Kainin mo yung mana. Huwag kang humingi ng pugo o karni ng pugo. Magtiis kang mana lang. Kasi yan lang ang pagkain ibinibigay sa atin Man doesn't live by bread alone. Hindi lang yung katawan mo o laman mo pakakainin mo. Yung kaluluwa at espiritu mo pinakamahalaga. Kasi eternal yan Eternal yung kaluluwa at espiritu. Yung katawan hindi 120 lang ang maximum niyan. Kaya ang gagawin ng Diyos, yung katawan ng Panginoong Hesus na glorified, yun ang ibibigay sa atin. Yun ang katawan ng Diyos. Yun yung eternal life, yung katawan ni Kristo na glorified. So yun ang ibibigay sa atin, yung katawan ni Kristo. Kaya ginawa tayong katawan ni Kristo ngayon para makapasa tayo, binigyan tayo ng otoridad na maging katawan ng Panginoong Hesus. Pag nakapasa ka, i-glorified ka. So forever and ever, you have the body of God. Yun yung eternal life, si Kristo. At ang salita ng Diyos, ang eternal life. Ang sinasalita ng Ama ay ang walang hanggang buhay. At si Kristo ang walang hanggang buhay, glorified na. Pero yung katawan ng Panginoong Hesus, namatay sa krus yun para makuha lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kasi kung hindi mamamatay yung katawang yun, kailangan kunin ng lahat ng kasalanan. Kung hindi makukuha lahat ng kasalanan, hindi mamamatay yung katawan na yun. Kasi holy. Walang kasalanan si Kristo
Para mamatay yung katawang yun at matubos ang kasalanan, kailangan kunin ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya inilagay ang lahat ng kasalanan sa katawan ni Kristo para mamatay. So nasolve yung problema. Naganap ni Kristo yung misyon na iniligtas tayo sa kasalanan. The wages of sin is death eh. Imbis na tayo yung ipapako doon at mamamatay, si Kristo na. Yun ang kaligtasan pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi sa pamamagitan ng mga aral ni Moses. Walang ibibilang na matuwid sa pamamagitan ng mga kautosan ni Moses, kundi sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. At yun nga ang pananampalataya ng huling panahon, mga kapatid, na gaganapin natin katulad tayo ni Enoch, katulad tayo ni Elijah. Lalo-lalo ng katulad ng Panginoong Hesus. Kaya sabi ni Pablo, imitate me, I have imitate Christ. Ginaya ni Pablo ang Panginoong Hesus. So gayahin natin si Pablo din bilang apostol. Gayahin din natin si Brother Manny kasi nakita naman natin ang pamumuhay ng apostol natin. Yun nga lang, nagkaroon siya ng bisyo nung araw. Hindi naman maaalis ang mga bisyo. Pero inalis din naman ng Panginoon yun. Yun pa nga naging cause of death niya. Yung kasi sigarilyo nung araw, sumuka to, bago to namatay. Sumuka to ng sobrang itim. Tapos yung virus niya, umakyat na sa utak, kaya nakoma to. Namatay siya ng walang kahirap-hirap. Kaya mga kapatid, kung loloobin ng Diyos na hindi naman tayo mamamatay, walk with God. Para buhay tayong kunin, maging katulad tayo ni Enoch at saka ni Elijah, mga kapatid. Amen. Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman, isang mapagbiyayang araw na naman, ang ipinagkakaloob ng Lord sa atin, na pinararanasan niya sa atin ng kapayapaan, katahimikan ng buhay, at ang kapahingahan sa gitna ng maraming mga pagsubok, sa gitna ng maraming epidemya, sa gitna ng maraming mga bagay na kasamaan sa mundo, sa bagay ng lahat ng mga depression, mga stress sa mundo. Nandito ang Panginoon sa atin lagi para biyayaan tayo ng pagpapala ng kapayapaan, katahimikan at kapahingahan. Na yan ang hindi kayang bili ng pera. Si Dolphy, binibili yan eh. Sabi niya, kung mabibili niya lang ng kapayapaan, bibilin niya. Hinahanap niya kapayapaan. Ang kapayapaan ay ang Panginoong Hesus. Siya ang kapayapaan natin. Siya ang nagdikit sa atin sa Ama para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos na mapabilang muli bilang mga anak ng Diyos. At napakahalaga na lumakad tayo kasama ng Diyos upang makasama din natin ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kapahingahan. Sinasabi niya to sa Exodus 33:14. At kanyang sinabi, ako isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. So, nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus, nung una tayong sumampalataya, puspos pa tayo ng mga damdamin nun, at hindi pa tayo marunong mag-control ng damdamin. Naghahayag tayo lagi ng mga salita ng Diyos dahil yun ang utos ng Diyos. Preach the gospel and heal the sick. Pero kapos pa tayo sa mga karunungan nun, at kapos pa tayo sa self-control, sa pag-control ng damdamin. Kaya minsan, napapasama pa nga ang paghahayag natin ng salita ng Diyos sa mga tao. Kasi hindi pa tayo marunong mag-discern nun. Hindi katulad ngayon na naiintindihan na natin ang kalooban ng Diyos, nauunawaan na natin kung paano siya mamahala, nauunawaan na natin kung paano nakakakilos ang Panginoon sa atin para makaabot tayo sa mga tao. Meron din siyang sinasabi sa Psalm 23:2 ang ganito. Umpisa natin sa 1. Psalm 23. Kay David ito eh. Ang Panginoon ay ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. So ito yung napakahalaga eh. Na ang pastor mo, ang Panginoong Hesus, hindi tao, hindi ako, hindi ang kahit sinong itinalagang administrator ng iglesia bilang pastor. Our great shepherd is Jesus Christ. Tandaan natin na ang ating pastor ay ang Panginoong Hesus, at ang pastor natin, Panginoong Hesus, ang nangangalaga sa atin. We shall not want. Nakumpleto na tayo.
Nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus, we become complete. Kasi siya ang perfection eh. Siya ang kakulangan natin eh. Siya yung number 10 eh. Kaya nung tanggapin natin ang Panginoon, we are complete. Na ang sino man nakapag-isa sa Panginoong Hesus, isang bagong nilalang. Naging bagong nilalang na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung tayo bagong nilalang, lalakad na tayo. Ayon sa kabaguhan ng Espiritu, na bagong nilalang na tayo, na hindi na tayo mangangailangan pa ng ano pa mang bagay na pangangailangan ng isang karnal na tao. Ang pangangailangan na lang natin ay yung mga spiritual na ibibigay ng Diyos sa atin para lumago tayo sa pananampalataya at ma-experience natin talaga yung tunay na kapayapaan at tunay na kapahingahan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng pahingahan. Kanyang pinananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Pinananauli ang kaluluwa. Muli na naman itong napapalakas ang ating kaluluwa. Kasi ang ating kaluluwa ay ano yan eh, nanghihina yan eh. Yan yung ating mismong tayo, yung tunay na ikaw. Nanghihina tayo eh, nanlulupay-pay tayo sa dami ng mga kapigatian. Lalo ngayon na ang lakas ng depression at ang mga stress dahil sa pandemic. Pero may solusyon dyan lagi eh. May solusyon lagi sa stress kaya sa mga depression. May sinasabi nga sa Bible na laughter is the best medicine eh. Ang maligayang puso nagpapagaling ng sakit eh. The Word of God is health to the flesh and to the bones. So yung mismong salita ng Diyos na sinusunod mo, palalakasin na yung katawan mo at ang buto mo. Ganon kalakas ang kapangyarihan ng Word of God sa atin. Kaya napapanauli ang ating kaluluwa, napapalakas din ang ating mga katawan, napapatibay ang ating espiritu. Ang buong pagkatao natin, ang ating buong espiritu, kaluluwa at katawan, napapatnubayang banal sa araw-araw, sa pamamagitan nga ng paglakad natin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. O bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. So yung mga salita ng Diyos, yung kanyang pamalo, yung kanyang tungkod, yung kanyang otoridad na salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng aliw sa atin. Kaya kahit tayo depressed, kahit tayo maraming problema, kahit na maraming persecution, bakit there is something within you na hindi mo ma-explain, na something within na masaya ka, maligaya ka sa gitna ng kalungkutan, payapa ka sa gitna ng kaguluhan. Kasi ako, yan ang naranasan ko eh. Mula nang ma-stroke ako, talagang binanatan ng utak ko eh. Wala akong kapahingahan, wala akong kapayapaan, humuhugong ang tenga ko, nagsasalimbayan lahat ng evil thoughts. Pero kailangan ko manampalataya eh. Kailangan supernatural eh. Hindi ko kailangan maggamot. Ang kailangan ko, supernatural na pananampalataya. Pananampalataya sa salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos is health to the flesh. At sa gitna ng mga kabagabagan, sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga samot-samong gawa ng diablo dito sa atin sa lupa, na nanatili tayong nagagalak, masaya pa rin. Rejoice forevermore. Kasi ang kapayapaan, ang kapahingahan, yan eh, hindi lang isang emotion yan eh, o isang damdamin eh. It is a desire. It is a decision. It is acceptance by faith na sa gitna ng kalungkutan, masaya ka. Dinidesisyonan mo, masaya ka. Kahit nararanasan mo na ang anumang depression o anumang stress, sasabihin mo sa sarili mo na mapayapa ka. God is with me. He that is in me is greater than he that is in the world. Laging word of God ang gagamitin natin. God has not given us the spirit of fear, but of boldness, love, and of a sound mind. Kaya kahit tinuturete na yung utak natin, panampalataya natin, we have that sound mind. Kasi yan ang ginawa sa akin, tinuturete talaga ang utak ko eh. Nung pa man binata ako, nung dumudurog ako, tinurete na ako yung mga drugs na yan eh. Tapos binanatan pa ako nitong stroke na to, tinira na naman eh. Pero hindi siya mananalo.
Bakit? Kasama natin ng Diyos eh. Sumasampalataya tayong kasama natin ng Diyos, sa atin ng Diyos, bibigyan tayo ng kapahingahan at kapayapaan. Yun ang kahalagahan ng meron kang Diyos na kasama. Anytime, isang tawag mo lang, tutulungan ka ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan kailanman. At lagi niyang ibibigay sa atin ng kapayapaan. Sabi ng Matthew 11:29. Umpisahan natin sa sa 28. Matthew 11:28 to 30. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at lahat ng nagbibigatan luba at kayo aking pagpapahingahin. So pag yung talagang napakatindi na ng persecution, napakatindi na rin ng pagsubok na dinadaanan natin, napakatindi na yung talagang hirap na dinadanas natin, sa lahat ng anggulo ng buhay ay talagang nahihirapan tayo. Meron tayong lalapitan para pagpahingahin tayo, ang Panginoong Hesus. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamot na pagkumbabang puso't masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. So yung kapaguran ng ating isip, ng damdamin at kalooban, nakapagpapahinga tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Mag-aral daw tayo, ibig sabihin, mag-meditate tayo. Namingin tayo ng tulong sa Espiritu, ipaunawa niya sa atin ng mga salita. Pasanin nyo ang aking pamatok, ibig sabihin, maging responsable ka. Na yung pamatok ng Diyos o yung salita ng Diyos, yun ang gagawin mo. Yun ang pakikipagbaka ng pananampalataya. Gagawin mo kung ano sinabi ng salita ng Diyos sa ganung sitwasyon. Makapagpapahinga ang ating kaluluwa. Kasi simple nga lang eh. Pag naiintindihan na natin ang Word of God at nasanay tayo simple lang eh. Halimbawa, sample practical. Maraming ginagawa sa iyo na kasamaan, kahit sino, kahit nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kapatiran mo, kahit ibang tao. Ginawan ka ng kasamaan. Isang salita lang ng Diyos dun, makapagpapahinga ka na eh. Love accept all things. And love can bear all things. I-apply mo yun sa buhay mo sa oras na yun. I can bear all things. I accept all things. Tinatanggap ko itong ganitong bagay. Kung meron ka mang pasanin na mabigat, ibibigay mo sa Panginoon yun. Nagmamalasakit siya. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ang pag-iisip, yun ang mag-iingat sa atin sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Basahin natin yun. Kasi yung panlaban lang kasi talaga, Word of God eh. Wala namang iba eh. Walang ibang pamatok na pwedeng buhatin. Yun ang makapagbibigay ng kapahingahan sa atin. Basahin natin Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. So ganun katindi. Alam niyo ba na ini-explain ngayon ng science ng mga doktor na yung depression, yung stress ay cause ng maraming sakit? Kasi naiiba yung takbo ng function ng internal organs mo eh. Halimbawa, yung puso mo, hindi nagiging normal na yung pagpupumping ng puso, bumibilis. So nahirapan ng puso. So pag naepektuhan ng isang part ng internal organ mo, maepektuhan din ang lahat eh. Parang kotse kasi yan eh. Isa lang yung nasira doon sa loob ng makina. Pag hindi mo pinagawa yun, hindi mo inayos yun, dadama yun ng komplikasyon. Parang halimbawa, may sakit kang diabetes, may sakit kang high blood. Pag hindi mo tinirit yan, hindi mo ininom ng gamot yan, o talagang pinagaling mo yan, talagang tinutukan mo na kailangan, hindi ka talaga ma-high blood, hindi ka talaga ma-diabetes. Ang daming komplikasyon yan. CKD, chronic kidney disease, heart failure, pati liver, lahat, pati lungs mo, lahat, may epekto lahat yan, mata mo. So pag pinabayaan mo yan, lalala yan. Kasi ganyan ang nangyari kay baby. Kasi nga, si baby nga may diabetes tsaka high blood. Hindi masyadong natutukan yung paggagamot eh. Hindi nakakapag-maintenance ng gamot. Minsan nakakaligtaan.
nagkaroon ng mga komplikasyon. Naging chronic na. Tumagal na ng tumagal. Yun na yung nangyayari. So, naapektuhan na, lumalala na. Magugulat ka na lang. Biglang ang taas para ng creatinine niya. Talagang halos pandialysis na yung creatinine niya sa kidney. Tapos, hindi na nagpapafunction ng 100% yung puso niya. 40% na lang pala. Tapos may depekto na rin siya sa baga. Mahina na rin ang baga niya. So, komplikasyon na yun eh. Contributory factors lahat yun para mag-collapse ka eh. Na para talaga ma-down yung lahat ng internal organ mo, mag-malfunction. Karoon ka ng cardiac arrest, pulmonary arrest, maraming komplikasyon. So, hindi dapat pinababayaan yan. Kaya nga, kung meron kang halimbawa, meron kang nararamdaman, gamutin mo kaagad. I-leyes mo kaagad. Pag hindi nakuha ng leyen, hindi pa-check up ka sa doktor, para magkaroon ng medication, magamot. So magme-maintaining ka na doon. Maintaining ka na ng gamot doon. Ngayon, kung mag-research ka, kung alam mo kung ano mga pwedeng kainin para makatulong doon sa sakit mo, so hindi na nagiging gamot. Kasi tinan nyo kung ikaw makaka-discover o makaka-invento lang ng pagkain na sasabihin mo doon sa promo mo, it will fight stress and depression. It will cure depression and stress. Malakas ang kita mo kasi yan ngayon ang senaryo ng buong mundo eh. Punong-puno ng depression ng mga tao, ng stress. Dahil sa pandemic nga na yan. O ngayon, di ba pala na pala. Ang dami na naman variants na lupa. Mayroong Brazilian, may Philippines. Hindi lang yung South African, hindi lang yung United Kingdom. Hindi lang yun eh. Meron na yung Brazilian, meron din Philippines na talagang variants. Galing na rin sa Pilipinas. So, sa tingin ko ito yung stubborn virus talaga na sa mga huling panahon. Ito yung sugo ni Satanas na very, very stubborn. Napakatigas ng ulo ng mga virus na to. Hindi ito patatalo talaga. Bagamat hindi talaga deadly killer, hindi naman sila aalis. Talaga magbabakasyon pa sa iyo. Magbibigation leave, magsisick leave para manatili sa iyo. Pero hindi ito deadly. Kasi ang mga deadly nung araw, yung mga Ebola na virus, yung mga Spanish flu, talagang pumapatayo ng 50 million, 100 million. Ngayon, 6 million pa lang yata namamatay sa buong mundo. So, ang hina ng mortality rate, kumbaga yung deadly power niya, mahina eh. Pero, hindi siya umaalis. Stubborn. So, kailangan yan, matreat yan eh, na matigas ang ulo niyang virus na yan. So, naghahanap nga sila ng mga vaccine na para ma-prevent yan. Pero bagamat yung ibang nalagyan ng vaccine nakakaroon pa rin uli. Bumabalik pa rin uli. Kaya lang, mas maganda na nga na maipag-pray nga natin ng Pilipinas na yung mga authority rito, yung IATF, na tama ang kukunin nilang vaccine na igiya ng Diyos, na tama yung vaccine na i-inject sa Pilipinas, para na sa ganun, hindi na talaga kumalat ng todo yung virus. Kasi yun ang importante, huwag kumalat eh. Kasi nandyan na eh. Sobrang tigas ng ulo, nandyan na yan. Ano gagawin mo dyan? So kailangan huwag pakalatin. Kaya ang daming mga lockdown ngayon. Balik na naman sa mga lockdown. So yung economy natin, imbis na umaangat na, pabubulusok na naman. Di ba? So, ang gagawa lang natin dyan, sa Diyos lang tayo talaga kakakapit. Sa Diyos lang tayo aasa. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapahingan, ng kapayapaan, ng katahimikan ng buhay. Kaya lagi lang tayo susunod sa Kanya para magkaroon ng rest of our soul. Makapagpahinga yung ating kaluluwa, espiritu at katawan. Yun pa nga ang malakas makapagod, yung pagod ng kaluluwa, yung kaiisip, kadadamdam. Doon nakakaroon ng sakit eh. Kaiisip, kadadamdam, sobrang kalungkutan, sobrang persecution, masyado mong nai-stress ka, ayaw mong isuppress to, ayaw labanan. Yung mga sama ng loob, inihinga mo. Hindi inihinga yan, sinusuppress yan at tumitiwasay. Hangal yun, yung naglalabas ng sama ng loob o galit. Basahin natin. Proverbs 29:11. Inihihinga ng mama ang buong galit niya.
Ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. Di ba sasabihin pa ng mga tao, hihimasin ka pa, ilabas mo lahat na sama ng loob mo, yung galit mo, ilabas mo lahat. Hangal, sabi na Diyos, hangal. Pigilan mo yung galit mo at sama ng loob, tumiwasay ka, relax. Maging chill ka, control, kasi maapektuhan yung internal organ mo. Yung puso mo, yung respiratory system mo, yung circulatory system mo, lahat ng system mo sa katawan, magmamalfunction yung iba yun, magkakaroon ng problema. Hindi tatakbo ang makina ng maganda. So pag tagal-tagal niyan, ibababa na ang makina mo. Kinakailangan magpapalit ka na. Magka-heart transplant ka na, magba-bypass ka na. Minsan kidney transplant pa. Minsan nga, iba't ibang uri ng transplant. Dahil nga, defective na. Dahil nga na kumikilos yung depression, yung stress na nakaka-epekto sa internal organ ng tao. Kaya napakahalaga na lagi tayo mapayapa. At all times, sikapin natin na marinig natin sa pananampalataya sa ating sarili na we are cool, relaxed, peaceful, and we are gentle. Kasi yan ang sinasanay ko sa isip ko. Kasi nga ako, may defective ako sa utak eh. Humuhugong ang utak ko eh. Hindi naman yung tenga, yung utak eh. Kasi na-stroke nga ako eh. So ano yan eh, mahirap yung ganyang experience eh. Nagkakaroon ng malfunction yung brain mo. So hindi naman kaya ng basta gagamutin lang yan. So dapat supernatural power dyan eh. Pananampalataya. Masanay tayo na makapagpahinga yung kaluluwa. Nang sa ganon, yung tinatawag na neurocognitive disease, yan ang tinatawag ngayon sa mga dementia, sa mga depekto ngayon ng depression. Neurocognitive, salita ng mga medicinal words eh. So, kung matututunan lang natin lagi ang maging mapayapa nga, nakapagpapahinga kaluluwa natin, makapagpapahinga isip natin, pati internal organ natin, makapagpapahinga siya. Lalo yung problematika lagi na lagi kang isip na wala ka naman magagawa dyan. Sabi nga ng Diyos, may magagawa ka ba? May madadagdagan mo ba kahit isang siko man lang? Napapaputi mo ba yung buhok mo ng ganito ganyan? Kung sa maliit na bagay, wala kang magagawa. Ano pa magagawa mo sa malaki? So, ibigay natin sa Diyos lahat ng kabalisahan natin at siya talaga nagmamalasakit. Na sa ganun, makapamuhay tayo ng mapayapa, tahimik dito sa mundong magulong ito. So, mga kapatid, yun ang mensahe sa atin ng Panginoon na God gives rest while He is with us. Ang Panginoon ay lagi nagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan pagkasama natin siya. Amen. Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman, isang mapagbiyayang araw na naman ang ibinigay sa atin ng Panginoon. At narito na naman tayo mga kapatid na sa April 4, magsisimula na ulit tayo mag-worship sa Palatwid Church. At ang message sa atin ng Panginoon ngayon, yun nga na disobedience. Beware of disobedience. Kasi napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa mga huling araw na to. Na ang banal, magpapakabanal-banal. Kaya tayong binanal ng Diyos sa pamamagitan niya ay patuloy na magpapakabanal-banal. Magsusumikapan natin na sundin lahat ng kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay siyang kaligtasan eh. Hindi naman yung nagsasabing Panginoon, Panginoon ang papasok sa langit eh. Hindi yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kailangan nababatay sa salita ng Diyos ang ating pagsunod. Basahin natin yon. Matthew 7:21 hanggang 23. Basahin natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So ang kalooban ng Ama na nasa langit, sabi nga ng Ama, paano nyo magagawa ang gawa ng Diyos? Panampalatayaan nyo yung kanyang isinugo, ang Panginoong Hesus. So para magawa natin ang kalooban ng Diyos, pananampalatayaan natin ang Panginoong Hesus na sinugo ng Ama. So ano yung ibig sabihin ng pananampalataya sa Panginoong Hesus? Na hindi na tayo mabubuhay sa ating datihang pagkatao, kundi yung bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, yung life resurrected Christ, doon tayo mabubuhay. At ang gagawin nun, ng bagong pagkatao na yun, sundin na lang ang lahat ng utos ng Panginoong Hesus. So doon tayo nabubuhay sa isang bagong pagkatao. Yun ang kabanalan.
Yun ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makikipagbaka tayo ng pakikipagbaka ng pananampalataya, tatakwil natin ang datihang pagkatao. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipagkula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng demonyo, at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang kapangyarihan. At kung magkakayan, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong maggagawa ng katampalasan. Hindi sumusunod talaga to sa kalooban ng Diyos, pero binigyan ng power. Katulad ni Lucifer, binigyan siya ng kaloob ng Diyos, ng kapangyarihan. Hindi binawi ng Diyos yun eh. Ginamit ni Lucifer yung kapangyarihan yun sa kasamaan. So ganun din ang lahat. May mga tunay na tumanggap sa Diyos, na talagang naging propeta rin, naging apostol, nagsalita sa iba't ibang wika, nagpalayas ng demonyo, pero hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos eh. Hindi sila nagtiyagang sundin ng lahat ng kalooban. Kaya sabi, huwag kayong magalak kung nagpapalayas kayo ng demonyo, kundi ang pangalan nyo nasulat sa aklat ng buhay. Yung naisulat sa aklat ng buhay, yun ang mga masunuring mga anak ng Diyos eh. Yun yung nagsusumikap pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. So yung lahat ng inuutos ng Panginoong Hesus, gagampanan natin yun. Magiging alagad tayo ng Panginoong Hesus. Kasi kailangan sundin natin lahat eh. Yun ang kabanalan eh. Yun ang perfection eh. Binibilang tayo ng Diyos na perfect kung hindi tayo natitisod sa salita. O nagsusumikap tayo, sundin lahat ng kalooban ng Diyos, magiging alagad tayo ng Panginoong Hesus. And lo, I will be with you till the end of time. Hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos at iiwanan. Kailangan maging alagad tayo ng Panginoong Hesus. At sabi nga ng Panginoong Hesus, doon sa mga sumasampalataya sa Kanya na kung tunay kayo mga alagad ko, mananatili kayo sa akin salita. So ang pagiging alagad ng Panginoong Hesus, lagi sumusunod sa kautusan ng Panginoong Hesus. Yun ang sinabi niya sa Matthew 28:19-20. Dahil dito magsiyahon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasi malapit nang tapusin itong sanlibutan ito eh, na hanggang sa katapusan ng sanlibutan, kung tunay tayo mga alagad ng Diyos, sa atin ng Panginoong Hesus, hindi tayo pababayaan. Kaya ang kalooban ng Diyos, yun nga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang pagsunod doon, sinasabi ng Panginoong Jesus ang ganito sa Deuteronomy 26:16. Sa araw na ito'y inuutos sa inyo ng Panginoon yung Diyos na tuparin mo ang mga palatuntunan at mga hatol na ito, iyong ang ganapin at tuparin ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. So buong puso, sinasabi ng Diyos, ang puso ay dinadaluyan ng buhay. So ang puso ay ang ating buhay at ang iyong buong kaluluwa, ibig sabihin yung ating pag-iisip, yung pagkatao natin mismo. Yung buhay natin, yung pagkatao natin, paano tayo nabubuhay. Kailangan salita ng Diyos, ipamumuhay natin. Yun ang hinihingi ng Diyos na pagsunod sa atin para hindi tayo pumasok sa disobedience. Kasi si Saul nag-disobey. Inutusan siya ng Diyos nun na yung Amalekites nga patayin lahat, matanda, bata, babae, lalaki, pati mga hayop. Yun ang utos na dapat sundin ni Saul. Ang ginawa ni Saul, iba yung pumasok sa isip niya. Nakita niya yung matatabang baka, matatabang hayop, pati si Agag na hari. Naisip niya na magandang i-offering ito. Ang sabi ng Diyos, obedience to His will is more than the offering. Walang kwenta yung offering kung hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Nagiging perfect lang ang paghandog kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, hinihingi sa atin na ialay natin ang ating katawan bilang handog na buhay, nakalugod-lugod sa Diyos na siyang katampatang pagsamba, na kasi kailangan may gamitin ang Espiritu Santo sa atin, ang ating espiritu, kaluluwa at katawan. Yung espiritu, ginastified na yung ginawang banal. Yung kaluluwa, nire-revive yun binabanal, nasa proseso ng pagpapabanal sa Titus 3:5 na pagbabago ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo magpapabanal sa atin
Ngayon, unti-unti tayong mabubuo sa atin si Kristo. Lahat ng salita ng Diyos, isa-isa nating masusunod yun. At yun ang nasusulat sa aklat ng buhay. Lahat ng gawa ng Espiritu Santong ginawa sa atin, nasusulat sa aklat ng buhay. Kaya yun, magkakaroon ng resulta yun. Magpapagaling ka ng may sakit, magpapalayas ng demonyo. Pero yung pagsuway sa salita ng Diyos, hindi masusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Dahil yun din ang sinabi ni Moses Kasi nung, di ba, sumubas sa Diyos-Diyosan ng Israel noon, sa pagsamba nila, sabi ni Moses, Panginoon, spare mo yung mga bayang Israel. Kung hindi, alisin mo pangalan ko sa aklat ng buhay. Ang sabi ng Diyos, hindi ko aalisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay, sumusunod ka Ang aalisin ko sa aklat ng buhay, yung sumusuway. Yung mga disobedient. Kasi hindi ka mapagpapala ng Diyos pag ikaw ay disobedient ng tao. Yung masunurin lang sa Diyos ang magiging masagana buhay. Sabi sa Joshua 1:8. Basahin natin yan. Ang aklat na ito'y ng kautusan ay huwag humiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin ito araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang lahat ng naaayon sa nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon iyong pagiginawain ng iyong lakad, at kung magkagayon magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So mabuting kawakasan, ang importante, yung pagtatapos. Kasi hindi naman mahalaga masyado yung pagsisimula, yung pagtatapos. Kaya sabi ng Diyos, nagsimula kayo sa Espiritu, magtatapos ba kayo sa laman? Hindi baling nagsimula sa laman magtapos lang sa Espiritu. Kasi mayroong mga nagsimula sa Espiritu, kaya sabi nga ng Diyos pinalayas, di ba? Tampalasan kayo, hindi sila masunurin sa kalooban ng Diyos Hindi ko kayo kilala. Kasi yung pagtatapos nila, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos Pero yung nagsimula sa Espiritu, ano sabi? Panginoon, nagsipanghula po kami, nagsipaglapalayas kami ng demonyo. Talaga nagsimula sa Espiritu, ba't nagtapos sa laman? So ang importante doon, yung pananatili sa kalooban ng Diyos Pagiging matatag, pagiging faithful, yung mananatiling tapat hanggang wakas, yun ang maliligtas. Sabi ng Deuteronomy 5:29 ng ganito. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. So may pangako ng pagpapala sa atin. Tayo at lahat ng mga anak natin kasama na pagpapala. Kasi family ang gusto ng Diyos Yung lalaki at babae mag-asawa, susunod sa kalooban ng Diyos. Susunod sila, maaakay nila yung mga anak nila sa pagsunod sa kalooban. Ngayon, kapag nagsilalaki na to, may sarili na mga desisyon at humiwalay sa aral ng Diyos, wala tayong magagawa doon. Kaya ang gagawin naman ng Diyos para masolve yun, naalisin ang memorya natin para kung mapunta man sa impyerno mga anak natin, hindi mo na maaalala naging anak mo siya. Hindi ka malulungkot sa langit. Kasi may mga free will sila pipili. Minsan lang ang buhay. Hindi naman ito uulitin. Isa lang ang pag-asa, isa lang ang pananampalataya, isa lang ang bautismo, isa lang ang Diyos, isa lang ang chance, isa lang yung unang pag-ibig. Walang second chance Minsan lang ang pananampalatayang ibinigay magpakailanman Kaya kailangan siguraduhin mo sa sarili mo na madalas ko nga sabihin, pag tumatanggap ka sa Panginoon at sasampalataya ka, siguraduhin mo na hanggang wakas susunod ka. Dahil kung hindi, huwag ka na mag-Kristyano. Kasi kung tatalikod ka rin lang naman, susuway ka sa utos, huwag ka na mag-Kristyano para saan pa? Useless Kaya minsan lang binibigay ang faith. Kaya ako naniniwala ako na kapag ikaw nabigyan ng tunay na pananampalataya, hindi ka tatalikod Kailanman hindi. Kasi nabuksan sa iyo isang pintuan na walang makapagsasara Naunawaan mo lahat ng kalooban ng Diyos at nauudyo ka ng Espiritong gumawa ng lahat ng at maisasagawa mo. Kasi genuine yung faith mo Totoo. Totoo ka. Matapat ka talaga. Minsan lang to kaya madalas ko nga sabihin na minsan lang ang buhay. Magpakarunong ka, magpakatalino ka. Binigyan ka ng chance ng Diyos na maging mananampalataya. Tinatawad ang kasalanan mo, ginawa kang banal at matuwid. Binigay sa iyo Espiritu Santo, nanahan sa iyo. Huwag kang lisanin ng Espiritu Santo. O lumisan ka. O itakwil mo ang Diyos.
Kasi minsan lang to, sayang yung pagkakataong binigay sa minsan lang, hindi na uulitin eh. Wala nga second chance eh. Sana kung may reincarnation, yung pwedeng umulit. Hindi nga eh. Kaya nga napakapalad natin, nabigyan tayo ng genuine faith, nabigyan tayo ng tunay na pananampalataya. Ngayon, manatili kang tapat hanggang wakas. Huwag kang magmamahali kasi minsan nga lang eh. Kung ikaw nakakaintindi ka at marunong at matalino ka, yung minsan, alam mo, ibig sabihin ng minsan, hindi na ulitin eh. So, magsasakripisyo ka talaga, no matter what happen. Kahit bayaran ka pa ng bilyon-bilyon, hindi ka tatalikod sa pan. Bakit? Alam mo eh. Alam mo, once and forever na yun, minsan lang yun eh. Hindi ka pwede mag-disobey. Ito sabi niya sa Jude 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisigap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan natin lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayo makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So makipaglabang kang mabuti ng pananampalataya. Fight a good fight of faith. Lumabang ka. Kasi minsan nanlulupay-pay tayo, nanghihina tayo. Pero nandun ang Holy Spirit na ibinigay para i-comfort tayo, bigyan tayo ng kalakasan, encourage tayo, palakasin tayo, patatagin tayo. Kasi siya naman ang gagawa eh, wala namang problema, siya yung gagawa eh. Ang importante lang, maging matapat tayo. Kasi yung gawang ibinagawa sa atin, siya rin ang gagawa eh. Binubuhat niya yung krus na binubuhat natin araw-araw. Bagamat marami tayong kapigatian, ililigtas naman tayo ng Diyos sa lahat na yun eh. Lahat ng kautusan ng Diyos, magagawa natin kasi siya ang gumawa ng paraan para magawa natin. Nakasulat yan sa Isaiah 26:12. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat ng aming gawa na para sa amin. So yung lahat ng igagawa ng Diyos para sa atin na gagawin natin, siya na rin ang gumawa. Ang importante kasi doon, nakita ng Diyos na tapat yung pagsisisi natin, tapat yung pananampalataya. Kaya siya na rin ang gagawa ng lahat ng gawa. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Na bagamat nagagawa niya lahat, pero hindi naman siya eh. Yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya, yung Espiritu Santo, ang gumagawa ng lahat ng gawa. Kasi si Pablo, talaga naranasan niya sa sarili niya na talagang grabe yung pagsusumikap niya, yung pagpapagal niya. Higit sa lahat ng mga apostol. Talaga nandun. Pero sabi niya, hindi naman ako eh. Yung biyayang sumasa akin, yun ang gumagawa. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:10, dadapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako'y ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin, hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal sa kanila lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. So, malabis ang paglilingkod ni Pablo talaga. Talagang silos talaga ito. Grabe yung ganyak ng Espiritu Santo sa kanya. Yung pag-uudyok ng Espiritu Santo sa kanya, grabe talaga, nararanasan niya, nararamdaman niya. Kahit nung nasa Judaismo pa rin siya eh. Wala pa siyang pagkilala ng pananampalataya. Silos na rin siya doon sa pagiging Judaismo niya. Yun ang nakita ng Diyos sa kanya, yung talagang katapatan niya ng pagsunod sa Diyos. Tinawag siya ng Diyos, gagamitin siya sa Gentiles. Kaya nagtagumpay naman si Pablo. Pero hindi siya, yung Espiritu Santong gumagawa. Kasi ang lahat ng paggawa ay ang gagaling sa Diyos. Kaya binasa ko nga yung Isaiah 26:12. Babasa tayo ng ng talata naman ng New Testament tungkol sa gawa. 2. Basahin natin yung Philippians 2:12-13. Kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko kundi bagkus pa ngayon ako'y wala. Lubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So talagang lubusin mo na may takot at matakot ka at manginig ka. Kasi pwede kang ihagi sa impyerno ng Diyos. Kasi minsan lang nga ito eh, pagtatalikod ka pa at hindi ka susunod, pwede kang dalhin sa impyerno ng Diyos. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa, ayon sa kanya mabuting kalooban. So Diyos na nga ang gumawa eh, pati pagnanasa at paggawa. Kaya sabi ni Pablo, yung nararanasan niyang udyok sa kanya, yung pagnanasa, ang Diyos ang gumagawa, pati paggawa, ang Diyos ang gumagawa. Kaya sabi nga eh, basahin ko ulit yung Isaiah 26:12. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin, sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat naming gawa na para sa amin. So siya rin ang gumawa ng lahat ng gawa para sa atin. Sa Psalm 68:19, meron din siya sinasabi doon. Psalm 68:19.
Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Siya ang nagpapasan kasi yung pasan na pinapasan natin, sabi sa Galatians 6:2. Yun yung mga salita ng Diyos, salita utos ni Kristo. Yun ang pinapasan natin sa Galatians 6:2. Yun yung pasan na papasanin natin. Ngayon yung salita ng Diyos na pinapasan natin, na sinusunod natin, siya rin ang nagpapasan nun. Siya rin ang gumagawa. Sabi dito sa Galatians 6:2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Ito pa rin yung gano'n, ang kautusan ni Kristo. So yung pinapasan natin, lahat tayo pumapasa ng krus, yun yung kautusan ni Kristo. At yung lahat ng kautusan ng Panginoong Jesus na yon, ginawa na ng Panginoon yun sa atin. Siya rin ang nagbibigay ng pagnanasa at paggawa. Kaya masigla tayo nananampalataya, masigla tayo sumusunod sa Diyos, nagagawa natin. Magiging madali sa atin. Kasi siya ang nagpapasan eh. Siya ang gumagawa. Kaya hindi tayo nagiging disobedient. Bagamat minsan nagdi-disobey tayo. Nandun ka agad ang udyok ng Diyos na magsisi tayo, humingi ng tawad. At pagsisihan natin, gaganapin na natin talaga ang pamumuhay sa isang bagong pagkatao. James 1:25. Pasasaganain niya tayo sa lahat ng bagay. Basahin natin. Ngunit ang nagsisiyasat na sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa lahat ng kanyang ginagawa. So hindi lang tayo tagapakinig, hindi tayo lumilimot, kundi tagatupad. Nagsusumikap tayo sundin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya tumawag man tayo ng Panginoon, binibilang tayo ng Diyos talaga na anak at Panginoon natin siya. Hindi sasabihin ng Panginoon sa atin na tawag kayo ng Panginoon, hindi man kayo sumusunod sa utos ko. Nandun yung pagsusumikap natin na sa pamamagitan ng kalayaan. Pinili natin talaga, niloob natin. Sariling kalooban. Talaga niloob natin magpakalinis, magpakabanal-banal. Pinili natin magsakripisyo. Pinili natin maghirap to suffer with Christ. Sabi sa Romans 8:17. At kung mga anak, tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtais tayo sa Kanya upang tayo luwalhatiin naman kasama Niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwang haliti ang mahahayag sa atin. So, binigyan ng revelation si Pablo na napakatindi ng kaluwalhati ang ibibigay sa atin. So, uncomparable yan, yung mga pagtitiis lang natin dito sa lupa, uncomparable sa ibibigay sa atin ng Diyos doon. Yung katutumbasan ng Diyos na matinding gantimpala ang paghihirap natin sa lupa. Kaya mga kapatid, kayo'y pinagpapala akong lubos, yan ang message sa atin ng Panginoon. In Jesus' name, Amen.